Nakakapanaginip ako ng mga pangyayari na mangyayari sa totoong buhay. Sort of deja vu, pero in a long form. Hindi ko alam kung kailan nag-start to, pero matagal na siguro, teenager pa ako. Hindi ko pa gaanong napapansin during high school kasi mala deja vu nga eh. Parang coincidence lang lahat. Lumala or I guess mas humaba at mas naging detailed nung nag-adulting na ako. Specifically nung nasa living alone era na ako ng buhay ko, taong 2017. Kaka-start ko mag-work nito. Yung company, yun yung kung saan ako nag-intern. Hinire nila ako agad after graduation. So, kilala ko na yung mga tao. 3 buwan na akong working nung magkaroon ng company outing and sa South ang punta. Dapat hindi ako sasama. Miss ko na kasi ang lolo at lola ko. Pero pinilit ako ng manager namin na sumama kasi pupunta daw sa resort yung pinaka-boss ng company. Baka raw pwede kong masabi na ilipat ako ng branch na malapit sa amin. Kasi yung pinaka-boss, katulad kong laking lolo at lola. Kaya sumama ako. Hindi naman ako nagsisi kasi ang saya namin eh. Hanggang sa dumating ang gabi. Naglatag yung mga boys ng blanket sa may buhangin malapit sa tubig. Kasi doon kami magdi-dinner. Pagkaupo ko, pinanindigan na ako ng balahibo at para pa akong mahihimatay. Talagang nagdidilim ang paningin ko. Nang matapon yung beer na hawak ni Lizelle, tapos umabot yung alon sa amin at biglang humangin ng malakas na inilipad yung saloy ng bestida ni Weng. May nasabi ako. Nangyari na to. At bigla ko nang naalala yung napanaginipan ko ng nagdaang gabi. Nagsisigaw na ako. Kako sa mga kasama ko, kailangan naming umalis hindi lang sa dalampasigan na yun, pero sa resort mismo. Siguro nataranta na sila kasi ayon sa kanila, nawalan na ng kulay ang labi ko at nanlalamig talaga ang buong katawan ko. Kahit yung manager at boss namin, nakitakbo. Walang pumunta ulit sa mga kwarto kasi nagsisigaw na ako na wala ng oras, na kailangang makaalis na kami. Sa mga sasakyan kaming lahat nagpunta. Sa palengke ng bayan ko sila pinatigil sa may police station. Hindi naman agad ako sumugod sa loob. Sinabi ko muna sa kanilang lahat ang nangyayari. Nakita ko na may mga gustong tumawa, pinipigilan lang. May iba naman na parang gusto akong saktan. Kaso lahat walang nagsalita nang makita nila ang reaksyon ng pinaka-boss namin. Sa panaginip ko kasi may mga dumating na mga armadong lalaki habang nasa may dalampasigan kami at nagiinuman. Nakasakay sila ng motorboat. Pinapipirma nilang pilit ang pinakaboss namin sa dala nilang papel habang tinututukan nila kami ng baril. Nang bumirma ang boss namin, binaril nila siya at kami. At doon na ako nagising. Si boss noon wala sa sarili na pumasok sa police station at nag-file ng report tungkol sa mga sinabi ko. Pero sa nireport niya, parang naranasan talaga namin. Matapos niyang mag-file ng report, tinawagan niya ang abogado niya at sinabi niyang nagkatotoo na ang hinala nito na yung ex-husband to be niya ay ipapapatay siya. Nang bumalik kami sa resort kasama ng mga pulis, may mga tao na ng barangay doon at nasa labas na yung mga staff na panggabi. Tapos marami ng taong nakikiusyoso. May mga dumating ngang armadong lalaki sakay ng motorboat at hinalughog ang buong resort. Gulong-gulo lahat ng mga gamit namin noon. Pero ang malaking pasasalamat ko, wala silang sinaktan sa kahit na sino, hindi tulad sa napanaginipan ko. Kinabukasan umalis na ng bansa si boss. Lahat kami pinag-work from home niya. Ako naman bago siya magpa-airport ay kinausap niya. Nagpasalamat siya sa akin at sabi niya, pinaayos niya na kay manager ang setup ko. Permanent work from home na ako pero twice a month ang RTO ko. Yun lang naman, kaya masaya ako noon.
At hanggang ngayon ganun pa rin ako. Sabi ni Lizelle, parang sa Final Destination ang nangyari. Yung bang pinakita sa akin kung paano kami mamamatay ng gabing yun. Ang sabi niya, astig ko raw. Actually, lahat sila yun ang sinasabi. Ang astig ko raw. Kaso hindi eh. Kasi 'di ba, hindi naman lahat naniniwala sa ganito. Hindi lahat laging happy ending. 'Pag na-post mo ito, Blue, ikikwento kong sunod yung pinaka-tragic na napanaginipan kong nagkatotoo.